Hi everyone, for today's video ay sasagutan natin yung comment sa isang in-upload ko na video. So ayan, standard form of quadratic equation. So ang sabi niya, ano po ang standard form ng 8x minus 7 equals 7 times x minus 5 square? So ano ba yung standard form ng quadratic equation? So ito yan, ax squared plus bx plus c equals 0. So dadalhin lang natin tong equation na ito sa ganitong form. Okay, so simplify lang natin ito. So we have, i-rewrite ko lang muna. So we have 8x minus 7 equals 7 times x minus 5 square. So ang una natin gagawin ay evaluate natin itong square of binomial. So ano ba yung formula para sa square of binomial? So kasi ang objective natin ay gawin nating 0 itong one of the sides kailangan maging 0 para maging standard form tayo. Okay, so apply natin ang ano ba yung rule natin kapag nag-i-square ng binomial. So we have a plus or minus b squared. So that is equal to square the first term. A squared plus or minus twice the product of the first term and the second term. So we have 2ab plus square of the last term b square. So i-apply lang natin ito. So ang sign natin is negative. So negative lang ang gagawin natin dito sa middle term natin. Magiging negative dapat ito. Okay, so i-apply natin yan. So just copy 8x minus 7. And yung 7, i-copy lang din natin. Then i-apply natin ito. So we have x squared. So isa-isahin natin para detailed. So square daw natin yung first term. We have x squared. Minus, dahil plus or minus ito, di ba? Kapag minus yung sign, minus din ito. So minus 2 times the first term, x, times the second term, 5. And then yung last term, plus b squared, positive lagi ito. So square lang natin yung 5. 5 square. Okay, so then next, i-simplify lang natin. So just copy 8x minus 7 and then ito yung 7. Simplify natin. So just copy x squared. Multiply natin to 2x times 5. That will be negative. 2 times 5. So we have 10. So kopyahin lang yung x. Plus 5 times 5. Ang ibig sabihin ng 5 squared. So we have 25. And then next, yung 7 ay i-distribute natin. So distribute lang natin yan. Multiply. 1, 2, 3. Multiply lang natin lahat yan. So just copy 8x minus 7 sa left side. 7 times x squared, we have 7x squared. Minus 7 times 10, 10x. So we have 70x. And then 7 times 25. Ang apat na 25, 100. So meron pang tatlong 25. So we have plus 175. So karaniwan, kapag ganito, yung ax squared karaniwan, ito yung nagiging positive. Yung a natin, laging yan yung positive. Madalas ganyan kapag sinabing standard form. So ang gagawin natin, ililipat natin tong 8x tsaka negative 7. Tandaan kapag naglilipat tayo, chine-change natin yung sign. So yung 8x magiging negative 8x yan. Ito namang negative 7. Pag nilipat sa kabila, magiging positive 7. Para maging 0 na itong left side natin. Or parehas din yan, para kung nalilito kayo sa transpose, gawin nating 0 itong left side by subtracting 8x. So minus 8x to both sides. So yung 8x, itatapat natin dun sa like term niya na 70x. So minus 8x to both side. And then itong negative 7, tatanggalin natin. Opposite dapat lagi kapag para maging 0. So negative 7 plus naman tayo ng 7. So itapat natin dito sa number lang din. So therefore, ito ay 0 na. 8x minus 8x 0. Negative 7 plus 7, 0 na yan. So therefore, 0 na ang left side natin. So just copy 7x squared. Combine natin to negative 70x minus 8x. So we have negative 78x. And then parehas positive. So i-plus lang natin. Plus 175 plus 7, that is 182. Okay, so kung gusto nyo, baligtarin natin or pwede rin naman ganyan na rin yung pagkakasulat natin. Parehas lang din naman yan. Okay, so by symmetric property of equality, so pwedeng pagbaligtarin yan. So yung 0, kung masanay tayo na ang 0 ay nasa left side, nasa right side, so pwede nating ilagay dito yung 0. Okay, so standard form natin ay 7x squared minus 78x plus 182. So wala na namang. Okay, so bago pala natin malaman kung simplified na, i-check nyo muna kung meron pang number na pwedeng i-divide yung 7, 78 at 182. So obviously wala na dahil ang 7 ay prime number, 78 is not divisible by 7. So
standard form na ito in simplest form. So ayan na yung final answer natin, 7x squared minus 78x plus 182. Okay, so sana ay nagustuhan yung explanation ko para sa question na ipanadala sa akin. So kung meron kayong mga math question, i-comment nyo lang po dito sa aking channel. So thank you for watching. Kung may question po kayo, again, i-comment nyo lang dito sa aking channel. Pwede rin sa aking FB group or i-DM nyo ako sa aking messenger, RJ Enseñado. Bye-bye and God bless.